187 POGO employees were deported yesterday back to China. 190 POGO workers were originally scheduled to be deported yesterday, but 3 of them were left here due to pending documents. These foreign employees used to work in raided POGOs in Cebu, Tarlac, and Pampanga. Once they arrive in China, POGO workers will face investigations for their alleged involvement in online scamming activities. Alam naman natin, kahit legal POGO kasi sa China, bawal. That's why dito nila ginagawa. Kaya pagdating nila doon daw, hindi sila victim. Criminal sila kaagad ang turing doon. Kaya nga, di ba, there was talk na baka tumakbo si Alice Guo daw sa China. But sabi ng iba, Hindi nila kakandungin yan. she will not do that because China is very strict on gambling. The mere fact that you're involved kahit in legal gambling, pagpasok mo daw sa China, illegal lang ginawa mo. So, iwasan nila yan. So, yun nga, kasi 'di ba alam naman natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos during his SONA noong July, 'di ba, iban na nga daw itong mga POGOs na 'to, naglabas sila ng Executive Order 74 at sabi nga ng PAOK din, hanggang December 31 na lang, pero dun sa mga hindi pa susuko or mag-downgrade ng kanilang mga visa o yung mga undocumented pa rin, talagang magkakaroon na ng mga pagtugis next year. 'Di ba? So ngayon kasi medyo, 'di ba, yung iba, yung madala sa kanila, yung karamihan sa kanila, tayo pa nga gumagastos yung pera ng gobyerno, pinapakain sila, 'di ba? Hinahouse sila sa immigration if I'm not mistaken. Tapos of course, ngayon, yung iba, yung mga pamilya nila may iwan dito kasi yung iba dito ng mga workers nakapag-asawa na. Oo. Tapos yung iba nga na-interview na kasama sa mga may asawa na Chinese na ipapapa-deport, umiiyak kasi sabi nila na nasali lang daw sila, they were just honeymooning dun sa hotel or kung saan man yung malapit yung na-raid. Tapos porket Chinese daw, nakasama na sila sa POGO. Yun yung mga sinasabi ng ibang mga families. May iwan dito, pati yung mga naging anak nila. Di ba kasi ipade-deport sila doon. And yun nga, pag-usapan din natin yung yung panukalang batas, 'di ba, tungkol dito sa POGO, yung pag-ban talaga ng POGO, gawin ng batas. We expect that sa sa next Congress, kasi sabi nila para pag susunod na presidente, hindi ma-rescind o ma-revoke yung executive order kasi for now kasi yung pag-remove ng legal POGOs is under the executive order ni PBBM. And right now, there are still yung mga clandestine na mga POGO operators run by Filipinos. Oo, marami pa rin daw ngayon ng mga liit-liit dyan sa tabi-tabi. Yung mga isa sa mga tinutugis ngayon ng PAOK.